Sa kabila ng pagputok ng tinaguriang biggest corruption sa Philippine history, hindi pa rin daw tumitigil ang ilang mambabata sa paghingi ng lagay sa mga government contractor. Ayon sa source ng Billionario News Channel, tuloy pa rin ang ganitong kalakaran pero discounted na raw ang porsyento. Narito ang exclusive kita nyo? ni Joash Malimbag. Diba? Sabi ko sa inyo kahit pa paano, mababawasan ng 50%. Kung 100 billion yung nakulimbat or nakurap last year, dahil dun sa ni PBBM, nakatipid na tayo ngayon, 50 billion na lang. Pero malaki pa rin yun. Kasi 50%, very significant na ang ibababa. Yun na sinabi ko. Ang una nating matatanggap talaga na parang pakonsuelo or unang mararamdaman nating improvement is yung significant na baba na ibababa ng pangungurakot. Bidding standoff. Yan umano ang isa sa mga pinakamalaking issue na kinaharap ngayon ng DPWH pagdating sa implementation ng mga proyekto ngayong 2026. Ayon yan sa isang senior DPWH official na tumangging magpakilala. Ayon sa opisyal, ang bidding standoff ay ang senaryo kung saan kakaunti o minsan ay isang contractor lang ang sumasali sa bidding process ng isang project. Ang pangunahing dahilan umano ng ani ay disinterest ng mga contractor ay ang masyadong mababang presyo ng mga materyales at ang umano'y expectation ng ilang congressman ng ani ay parehong SOP o porsyento para sa mga proyektong ito. Ayon sa DPWH official, ito raw ang dahilan kung bakit puspusan pa rin ang intervention ng mga mambabatas sa 2026 DPWH budget sa BICAM. Isang halimbawa aniya rito ay ang malaking pagtapyas sa budget ng Foreign Assisted Projects o FAPs. Ito ang High Impact Infrastructure Programs ng pamahalaan, kung saan katulong sa pagsasagawa ng project ang ibang bansa o mga foreign company. Katulad na lang ng 3.7 km Pangil Bay Bridge sa Mindanao. Sa 2026 National Expenditure Program kasi, isa ang FAPs sa mga may pinakamalaking budget allocation ng DPWH. Aabot ito sa 100 billion pesos. Pagdating sa General Appropriations Act, bumagsak ito sa halos 17.7 billion pesos na lang. Ang isa sa mga Oo nga, grabe binagsak, no? Hindi ko masyadong na ano yan, no? Pero syempre, kung naapektuhan yung budget, no, malaki yung ibinaba, apektado rin yung quality diyan, 'di ba? Dahil syempre, most probably kasi nga nag-iingat yung government natin kaya ibinaba. Hindi natin alam kung paano yung calculation diyan ng DPWH, no, na hindi naman mako-compromise yung quality or even yung quantity ng mga projects, no? So malamang, no? Kasi parang ang ibinaba 80% halos, 'di ba? Ang ibinagsak. Lumobo ang budget ay ang Convergence and Special Program o CSSP na mula sa proposed 167.7 billion pesos sa NEP ay nasa halos 240.5 billion pesos na sa GAA kahit natapiasan pa ng mahigit 300 billion pesos ang overall budget ng ahensya. Una nang inilahad ni Navotas City Representative Toby Tiangco sa Billionaire News Channel ang umano'y ganitong tactics ng ilang kongresista para masiguradong pasok ang kanilang mga proyekto sa DPWH budget. Nilalagay nila sa program yan dahil alam nila kahit ano ang mangyari, pipilitin ng gobyerno na pondohan itong mga proyekto na foreign assisted tsaka yung flagship. Di ba? Pipilitin ng gobyerno na mahanapan ng pondo yan. Okay? So ang gagawin nila, yung mga gusto nila ibenta ng proyekto, yun ang ilalagay na sa regular budget. Di ba? Kasi kung balik natin, okay, kunyari yung foreign assisted tsaka yung flagship, mananatili sa regular budget. At yung gusto nila ibenta ang proyekto, ilalagay nila sa program. Sino naman magbabayad ng proyekto na nasa program, walang kasiguraduhan na mapapagawa. Ayon sa isang major DPWH contractor na nakausap ng aming team at tumanggi ring Talagang no? Dahil nga sa tagal na ng mga kalakaran, no? Kahit minsan, talagang syempre matatalino rin yung mga yan, no? Makakagawa talaga sila at makakagawa ng paraan para makapangulimbat. 'Di ba? Syempre, yun nga, no? Kung mas tatatag talaga yung pagpapakulong, kung mas dadaming mapapakulong, ganun ulit, mas magiging significant yung ibababa ng korupsyon. So later in the long run, ano ulit yan. So sana paigtingin pa yon pag-iimbestiga. Pagdating dyan, no? Ang problema kasi ngayon, maraming gustong umepal. Maraming may mga sariling motibo kung bakit sila nag-expose kunyari kagaya ni Toby Tiangco. May mga magiging expose na may mga na-expose din na mga proyekto niya na medyo maanomalya. O si Leviste, 'di ba? May sarili ng interest
Pagpakilala, tuloy pa rin ang ani ay SOP sa kabila ng pumutok na flood control scandal. Pero ibinaba raw ang porsyentong hinihingi umano ng mga mambabatas na tumatanggap ng kickback sa 15%. Isang kongresistang may kaalaman sa budget deliberations din ang aming nakausap na nagsabing may mga mambabatas umanong nagdidiin kay DPWH Secretary Vince Dizon na huwag ibaba ang presyo ng mga materyales na ani ay posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng bidding standoff sa mga proyekto. Nitong nakaraang January 27, nag-post sa social media si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson at sinabing dapat mag-anticipate ang DPWH sa mga ganitong sitwasyon. Aniya, posibleng may early advances na umano kasi ang ibang contractor sa ilang mambabatas matapos ma-finalize ang NEP noong nakaraang taon na tila hindi makakatulong para mapigilan ang isang aniyay looming infrastructure crisis. Kung susuriin ng DPWH Transparency Server, 381 contracts ang kasalukuyang for procurement o nasa bidding phase na. Marami rito, kahit na December 2025 pabinuksan ng bidding process, wala pa rin nakalagay na contractor bidder hanggang ngayon. Sumangguni kami sa ilang Yun yung ano no? Hindi pero maalala natin no, ang pangako ni PBBM dyan, lalo na dyan sa mga susuriing maigi no ng DPWH. Ganun din naman si Secretary Vince Dizon pagdating dyan sa mga project, especially dyan sa DPWH. So kung medyo may kabuluhan naman yung sinabi ni Toby Chanco, kahit alam naman minsan kasi sinungaling ka rin talaga, Toby. No? Sana paigtingin yung pag-iimbestiga, no? Abang nandiyan pa yung ICI, sige, go tayo. Suporta tayo dun sa ICI, yung kanilang pag-iimbestiga, yung kanilang pagsisiyasat, no? Pag-ikot-ikot nila. Pero sana mas makagawa tayo ng mas magandang sistema na kung saan talaga medyo mas ma-check natin. At yung accountability, no? Mailulugar natin sa tamang pwesto nila yung mga kongresista na yan na talagang kahit hanggang ngayon nagtatangka pa no na makakamal ng makasakmal man lang ng diyan sa sa pera ng bayan. Yun ang medyo kaya talaga pinakamaganda yung pag-profile ng mga kandidato. May profile na natin yan. No, masimulan na natin. Tamang pagboto, tamang pagsiyasat, tamang profile, tamang source kung saan talaga tayo titingin kung ano ba yung mga characteristics ng mga kupal na to. No? Total, nakalabas na yung mga salin ng mga na mga yan, di ba? Isasama rin pala natin yun, no? Sa profile nila. O, to salin yan, ito salin nito, nung taong ganito, taong ganyan. Isama natin lahat yung mga yan, no? Para pagkadating ng botohan, meron lang tayong isang source na kung sino, yung sino tong taong to, ano yung mga ginawa niya, ano yung kalokohan niya, ano kabutihan ng mga ginawa. Kung senador, ano yung mga batas na ipinasa. Ganon din kung congressman, ano yung mga binago, ano yung mga pinag-aralang batas, tas binago, in-improve, in-update, in-upgrade. Diba? Tapos kung absent ba to o nagtatago ba to? Kung meron ba tong kamag-anak, no? Sa CLTG. Mga ganon, diba? Kung meron ba tong meeting with the president daw, dalawa sila pero hindi naman siya kasali. Diba? Tapos, ngayon niya lang daw nilabas dahil hindi malamang dahilan, dahil nga medyo magulo isip niya. Noon niya pa raw alam na pinagalitan, noon pa daw nangyari yon, inilalabas niya lang ngayon. Diba? So, yan yung magiging advantage pag meron tayong reference. No? So, ayan. Source sa ilang mambabatas, umano'y patuloy sa paghingi ng kickback sa mga proyekto pero bawas na daw. Parang good news, bad news. Bad news. Nabawasan na yung bad news. May mga nagnanakaw pa rin. 'Di ba? Pero ang good news daw, bawas na yung halaga nung ninanakaw. Ayan. Sige.